May gabis tanan. Salamat sa higayon ngayong gihatag kanako nga makadala sa pulong sa Ginoo. Actually, na ay mga kasimbahanan karon nga walay missions conference. Ang reason nga nung walay missions conference, nahandlok sila sa gasto. Kay dakay mga pastors, manambong, pagpakaon, na siguro guban sila, hadlok sila sa love gift. Unya, naay mga churches nga dili mag-missions conference, kay mahadlok sila na ay mga missionary mo, niya manghagan nga, suportahin mi. Tinuod na. Nagay mga churches karon nga, tungod niya nga mga reasons, wala sila yung missions conference, pero ako nasabtan nga, sayop silang gibuhat. Kay ang Great Commission gihatag na sa church, ato ng duty, ato ng responsibility to support the mission. Remember ang atong gobyerno, dili mo support sa atong mission, amen? Sa mga organisasyon, dili na mo support sa mission kay dili sila kasabot sa pulong sino, dili sila kasabot sa mission, only the Christians, only the church. That's why, gikinalan mo sa Ginoo, amen? Daghay blessing. Daghay mga panalangin. Experience na mo sa among simbahan for how many years? How many years nga nag-support me sa missions? Wala may na pobre. Wala ko na pobre. Among simbahan, wala na pobre. Gikan si gamay, nidako, inom ba kayo? Na ako'y sakyanan, nakakuha po nga akong sakyanan. Wala mi na pobre. O kayo, kimong tuo nga mapobre mo. Sa among simbahan, tinuod. Naya among member dito, kung missions conference, kung hindi man siya matiruan, dili siya faithful. Pag missions conference, di yun siya mutambong. Pila na katuig ako na matikitan, di siya mutambong sa missions conference, tugod kay nagtuukom, hadlok siguro siya mukumit. Abi nyo, kita na ako yung panimalay. Naman siya dagan business, naasay backhoe, naasay dump truck, pero hantol karon naglisod gyapon, kaya nga naman, wala gibless sa Ginoo. Wala gibless sa Ginoo kay dili siya matiruan. Usaon ta to siya nga masinso, usaon ta to siya nga medyo mahimo king kwartahan, pero tungod dili siya faithful sa Ginoo. Muna kailangan magmatinudaanon kamo, amen? Kailangan ang atong simbahan kailangan matinudaanon, especially sa pag-support sa mission. Nanatarawan yung mga churches nga nag-support sa tanawon yung simbahan sa Bethany Baptist Church, kang Pastor Nabli. Na pobre ba sila? Pila na 7 stories o ilang building? Nakadagan ang membro. Tanawa si Pastor Tokero. Murang kinaon mission, makita ka ng mission, suportahan ta ka. Kung adik sa mission, gibless sila sa Ginoo. Ang mga tao gibless sa Ginoo. Kay ang Great Commission, matuman, mapulfill magina. Katong ang gamiton sa Ginoo, katong mga simano, katong mga tao mo support sa mission, mao to'y gamiton, o katong mao i-bless sa Ginoo. Una kinalangan matiudaanon ta, amen? Salamat nini nga activity niya nga missions conference, ugma magwali ko og sulid nga giving gikan Sunday School paingon sa divine service. But this time, sige kaingon ko na kailangan mga faithful nga mga Christians. Kaya kining faithful, mauni sila muunong. Mauni sila ang musupport og insakto. Mauni sila tigpaluyo. Sa nimbuhaton tigpaluyo sa pastors, sa diin nga atong trabaho. Makapadayon na atong trabaho. Atong trabaho, mudako pagyod. So, kailan nga magmatiunanon tadi asin kailan mag-faithful ta sa nimbuhaton sa Ginoo, especially in mission. Now this time, let us open our Bible. Kung naamoy mga Bible, please open your Bible in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Gayon ako ang tanan sa pagpanindog. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Now, the Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord. Ingon pa ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Again, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Father, Lord, once again, we come to your throne this evening. And as we come to your throne this evening, Lord, pasayloa kami sa mga kalapasan.
ampo namo nga imong ngalan mapataas, mapasidunggan karon nining kagabion. O nagampo ako Ginoo nga ang imong pulong mo imong gadumala sa matag usa, makontrol, nagampo usab ko Ginoo nga imong makatawan, mahigugma sila sa mission o mo-support sila Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Nining kagabion among gisalig tugid ang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Palihog manglingkod. Ingon pa ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, for that He counted me faithful. Makita nato diri sa Biblia, dili ka pwede piyalan sa dakong trabaho kung dili ka faithful. Kung makita nimo si Apostle Paul, half of the New Testament siya ang nagsulat, siya ang gigamit ug dakay mga churches, missions nga na-establishar tungod sa trabaho ni Apostle Paul ug gigamit siya kay faithful siya sa Ginoo. Kini yung pastor, wala ni siya. Kung dili pa siya faithful, dili siya ibutang sa ministry. Ang asawa sa inyong pastor, kung dili pa siya faithful, dili siya ibutang sa ministry. Kami mga pastors, kung dili pa mi faithful, siguro dili mi ibutang sa ministry. Kung iyong makita diri sa Biblia, makita nato diri sa Bible, si Apostle Paul nagpasalamat, nakasabot siya, nga faithful siya. Why? Because gibutang siya sa ministry, diya sa Ginoo. Kung kamo nga mga Sunday school teachers, kamo nga mga workers, siguro kamo nga mga choir members, o kamo nga mag-special members, siguro kung dili mo faithful, possibly dili mo ibutang, dili mo tagaan o katungdanan, diya simbahan kung dili mo faithful. Why? Because sa ministry, sige no, nakilang kita faithful, nga may mudala sa dimbuhaton, sige no, kaya kining faithful, mo kini sila ang muunong sa dimbuhaton, sige no, kining faithful, mo kini sila ang pagpagamit, pagay sa dimbuhaton, sige no. Yan yung mga itong trabaho, dako kaya sa nga tanan. Una kailangan, pastor, back up sa mga faithful Christians. Kung imong makita, Andre, kining sugo, sige no, grabe ka, dako kaya. Siya nang katibuo, kalibutan, and until now, ingon gyapon, ngayon, gyapon ang pulo, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Gamay na gid tinuod, gid ang mga laborers. Muna kinahanglan, kung makasabot ka, kung gusto ka, magpagamit sa Ginoo, mag-surrender ka, unya, mag-appeal ka sa nimbuhaton sa Ginoo. Kung di magani ka, makahatag sa pag-mission, makahatag pag-adto dito sa imong kinabuhi sa mission, makasupport ka. Makasupport ka sa mga missions. Dili man tatanan magpastors, dili man tatanan dili man tatanan mahimong missionaries, pero kitang tanan makasupport sa mission para ang alagad sa Ginoo nga wadto sa laing lugar. Nasa kapamiliti, na kasuportar sa mga need, nganuman nagsupport mo sa mission. Di basta-basta ang mission. We remember nga ang first missionary is the Lord Jesus Christ. Dili basta-basta sakripisyo kining mission. Pero kung dili pa siya matinudanon, kung dili sabta matinudanon, dili ta kabuhat nini nga trabaho. We need faithful Christians para sa mission. Nining kagabion, ang misay nga kung pagadaon karon sa inyong atubangan. Gisgot kini sa requirements. The requirements of His workers. Ang requirements is faithfulness. Amen? Faithfulness magyud. Bisan pa sa mga pastor, kung dili sila faithful, mag-ato sa mission, basig, mo surrender na, dili siya makapadayon, o basin, o dali na siya ma-discourage, kung dili siya matinudanon. Kaya di basta-basta ang mission. Bisan ang pagsuporta, abi niyo mga Kristiyano, kay nirabang, kini pag-support, di ni siya basta-basta, kanang na kay commitment. Kinanan imo ginang tumanon. Kay siyempre kung dili ka faithful sa imong giving, ang mahitabo kung saan pag-budget sa pastor. Pag-budget sa mga missionaries nga suportahan mo na kailang faithful ka mo sa inyong giving. But the requirements, ang requirements sa faithfulness, ang atong hisgutan karon, requirement in His workers is faithfulness. Unas na nga butang nga atong makitan ngano man ang Ginoo, faithfulness man iyang gi-require. Number one, nga makita nato diri sa atong minsay, because faithful can be trusted. Amen? Kining faithful, masaligan nimo ni. Muna sa among simbahan, as a pastor, hindi ko basta-basta magkuwag sa school teacher nga dili faithful. Kaya kung dili siya faithful, basig di siya mutunga sa pagtulo sa simbahan. Hindi, kung dili siya faithful, basing dili siya maghatag, di siya naay mo sa school teacher nga bago na ako naibaw nga di mga tag-tights.
Natinghala ko nga ang topic na ako. Hatagan ako siya, topic mahitong sa tithes. Nawag siya, pastor. Di lang sa kumutudlo karon. Kung ano man, magilty man ko. Ano magilty man ka? Pamaguko naguli sa akong tayo. Kadugay na nga panahon. O pagyapon ka naguli sa imong tayo sa offering. Ambot ka diri sa inyong simbahan. Naaba kay member diri hantod karon di pa ka maumuuli sa iyang tithes. Kung naamang gani ka karon, ayaw in tao na buhata. Kay sige ka mangawat, kay kanang dili na tuyuli ang tithes. Kawat man na. Gikawat nimo ang mga balaan nga butang. So kay na iuli ginato ang tithes. Mubay kung sige, tagaan kag chance. Ibaw naman ka nga dili kinamayo. Magsugod ka. Magsugod ka na karon uli sa imong tithes. Sabi niyo? Wala. Anton gikuha sa Ginoo karon dili na siya Sunday school teachers. Di na siya Sunday school teacher. Kaya di ba basta-basta. Kung Sunday school teacher ka, choir member ka, kanta mo, basta imong kataw, bring you all the tithes into the storehouse. Niya pagkatapos ikaw dili mo tithes. Magkanta kag mission, niya pagkatapos di ka mo support sa mission. Mayroon ta sa kanta-kanta, papurma-purma ran ita, pero wala dahil sa kasing-kasing. Gikan unsa nga atong ikanta, atong ikinabuhi, atong i-apply nato sa atong kinabuhi, nganuman para ang Ginoo mahimaya, para angayan ta sa atong gikanta. Dili ta mga artista. Nga magkumpos og mga kanta, maayo mo kanta pero wala diha silang kinabuhi. Kita tininuod ni ato kay Kristohanon ta, amen. Tininuod pulos ni tininuod ang ato walay komedya ani, especially in the work of God. Ang requirement faithfulness. Kasaligan kini mga faithful, pero kining dili mga faithful, dili kasaligan. Munang yun ako na mga membro sa mong simbahan dili gyud. Bisa pag dili, abi kay balo ba kamo? Nga bisa pa ang Kristohanon dili siya magsulti, nga dili siya maguli. Dili siya makadiscern gyapon ang pastor. Makita naman, mamatikdan man nimo sa ilang kinabuhi. Luoy ko atong tawana. Insa ako nga, pastor, mo transfer na lang mi sa Davao. Mo transfer. Nga naman, apiki. Apiki, nga mura magkamo may siya nang naay bako, naay dump truck. Ila ka ugalingon, apiki gyapon. Siya na amay gimigi mga college student, bisan pa. Ako na matigdan, wala sila gi-bless sa Ginoo. Wala sila gi-bless sa Ginoo. Namay uban nga trabahante lang. Nay uban nga driver ra gani sa sikat. Nay uban dito simple lang kay trabaho pero malinawon man, nagmatirano man, nagsupport man sa dimbuhaton sa Ginoo. Sa among simbahan, dili pare-pare pamagay. Gilista ginamo na gi-record. Ang tithes kada Domingo ilista na sa among mga min, tithes niya pila niya yang faith promise. Kada Domingo kapag ihap naagi-record tanan. Ulo nga di kaya ko magtanaw, di kaya ko magbasa. Kay basin madlok silang mahibawan ako, basin mas na po naginom mahibawan ako. Mawali ginoon ko. Di man kaya ko ingon actually ginom magtanaw-tanaw sa listahan. Di man kaya ko magtanaw sa listahan. Ako nang gituyo kay basig na imo reklamo. Basig dako ni pagkatapos tanawa. Dili akong lista mga may listahan eh. Kaya naabay mga marok. Pero mga igsoon ko sino nakilantag mga faithful. Sa among simbahan, ang grabe nga support, ang grabe mo support sa mission na matigtan ako katusong mga faithful nga mga Kristohanon. Na isa sa among member, siya sa mga head sa municipal sa BIR. Tagko siya ginatagan. Sa mission giving lang niya kada bulan ay yang 12,000. Sa mission ng giving lang, way labot sa iyang tithes, way labot sa iyang love offering. Naagi na tandi kanya blangkaon sa matingala ko. Trabaho lang ka sa gobyerno bisa pag-head pero maka-offering siya na ba? Sakripisyo na. Kining kinabuhi nga Kristohan, inubanan gini sa sakripisyo. Amen? Asa ako, di na natunaw-naon nga, maghatag ko, aron panalanginan ko. Di man, natural man ang muhatag ta. Ang panalangin po, natural na, bisag di nato sultian ng Ginoo, i-bless gi ka sa Ginoo. Muna nga ito, makita Andre, tinuod yun. Yan lang kitag mga faithful. Why faithful? Because faithful Christian can be trusted.
Inuno mo kang Joseph, grabe ka, kasaligan si Joseph ba? Ang nakamatikod sa iyang faithful siya, kasaligan siya, ang iyang mismong amo, si Mr. and Mrs. Potiphar, di ba? Gibaligya siya, niabot siya dito sa Egypt niya, gipatrabaho siya, okay, nakit-am nila kasaligan, nakit-am nila nga faithful, gipromote siya, nahimo siyang overseer. Grabe ka faithful si Joseph. Niya, kutob siyang trabaho mo, asinsog yun. Kaya giubanan man siya sa Ginoo. Tungo sa iyang faithfulness. Grabe ang pagsalig ni Mr. and Mrs. ni Mr. Potiphar. Bisang pagani, ang iyang asawa, gisalig na gani kang Joseph. Faithful, guilt si Joseph. Nga naman, iyang asawa sa sige nagtrabaho. Si Joseph dito, sige nagtanaw-tanaw kang Joseph. Naibog siya kang Joseph. For how many times gitintal na si Joseph nga gusto siyang makigdulog, pero si Joseph tungo siyang pagka-faithful. Ayang gikadlukan, dili ang amo, ayang gikadlukan, dili ang mga sundalo sa Egypt, ayang gikadlukan, mao ang Ginoo. How can I do these things? Ingo pa niya. This is a great sin. Untay ngo na ta Kriston, mahadlok ta sa pagbuhat sa sala, kay ang sala sa tubangan sino dulontanan. Dili ko makabuhat ni ani. O kay wala ato niya nabuha, siyempre ang asawa, siguro base na isulod, hantun nga. Yang gitintal pagkaya hantun nga nidagan si Joseph, kaya magaymayang laki, anak, di ba? Huwag magaymayang laki, anak. Mga butanga, bisang gani pastor, hulog. Dagay mga pastors na hulog. Tungod niya na mga butanga. Na mga pastors wala na sa ministry, kami, di biya mi mga mayong laki. Kung sila naasunod, naasadya mi sa unod. Pero tungod na lang gini, sa pagka-materialanon, amen? Kung materialanon ka, maglikay ka sa pagbuhat, yan ang mga butanga, nga naman, hadlok ka sa Ginoo. That's why, ang faithful, kasaligan kini siya sa atong simbahan, kini mga faithful, wala man ni, abi yung mga Kristiyano, kini mga faithful, wala man ni problema, walihan ni mo ni sa giving. Kung tinud ka nga faith, wala na problema, may itong support, kung walihan ni mo, may itong support, wala na problema, kaya kung materialanon siya, musuportar siya. Sa mong simbahan, ang among isaligan kato mga faithful. Although katong uban naginahinay na og faithful sa dimbuhaton sa Ginoo. Naginahinay na. Makita nato diri sa pulong sino, mao bitaw na. Sa Biblia, ingon pa ni Apostle Paul, gibutang sa ministry tungod sa iyang pagka-faithful. Makita sab nato diya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in a steward. Di ba mga steward man tatanan? Amen? We're all stewards. Na mga butang, gipiyal ka na ito, imong trabaho o profesyon nimo. Na mga sakinan, na ay balay, gipiyal lang na sa imo. Ang imong trabaho, gipiyal, o labos na imong kinabuhi, gipiyal lang na sa imo. Kana imong kwarta, gipiyal lang na sa imo. O kay gipiyal lang na sa imo, ilang kamao ka mo dala. Ang una nga pahimuto nimo, ang Ginoo, kay siya ang tagiya sa tanan. Bisan pagani sa imong kinabuhi. Abi niyo mga faithful, dili ni maka-afford nga i-disobey ang Ginoo. Makita nato diri sa Biblia, why faithful? Faithful because faithful can be trusted. Masaligan. Masaligan man ni mga faithful. Pero kaning dili mga faithful, abot. Lisod kaay sa nga tanan. Bisang gani sa mga young people, mga dalaga. Number 1 nga qualification niyo kung sugto niyo lalaki, faithful. Amen? Kamu sa mga lalaki, ang number 1 nga qualification sa dalaga, kung mulita mo, kanang faithful. Tanawa. Si Pastor Pidja. Abi yung reason nga nung dali si dayon si Pidja mami nyo, nangita siya faithful. Kani akong kauban nga si Brad Pupong. Graduate ni sa Bible School, mag-mission ni standard. Pero dili basta-basta kay nangita og faithful. Faithful man gyud. Kamo pud mga dalaga. Dili tuldak and handsome. Dili tuldak and handsome. Kung dili faithful, balag di kayo gwapo. Kaya kita magod, by nature ang tao, ang tanawon, ang sagawas, magyod, dili, masulod. Pero sa Christian ang pamagi, dili ang gawas, ang sulod. Kung sa kalibutan, ang standard sa kalibutan, man look it on the outward appearance, but God look it on the heart.
Ang Ginoo mo tanaw sa sulod. Kita usab kay siya man ang atong Ginoo, ikineo sa nato ang tanaw nato ang naasa sulod dili ang sagawas. Ayon naman ang sagawas. Nunudunuran lang nimo na sa skinol sa una, kinaraan sa una, pulbusan lang nimo na. Ay mong buhok pabulawon na nimo, paitumon, ang tuyad ipakulot. Kay kini tawo may pagkakontinto gyud sa beauty. Ang kulot ay patuyad. Di ba? Ang tao ay pagkakontinto sa beauty. Sayon naman na sa gawas, ang sulod dili sayon ang sulod. Una, kinahanglan gyud faithful. Ay kung faithful ka, insakto gyud ang sulod niya na. Makita nato diri sa pulong sa Ginoo. Faithful, why faithful? Faithful because ang faithful masaligan. Salamat ko sa among simbahan. Sa among simbahan na ay dikon namo, na ami dikon nga tulo ka buok. Gi-practice na ako nga naay dikon. Di ang tawon simbahan nga naay dikon pero sa amo na ami dikon nga sa among simbahan niya. Mga faithful sila kayo. Masaligan gid nako sila. Dili ingon nga mag-meeting sila niya pagkatapos pawaon nilang pastor. Kada lihok unsay mga plano, maghuwat ra gina sa ako. Magtigpaluyo na sila sa ako. O niya, unsay basta tanan. Tanan bisan pa mga nang naay mga butang giasahin ako sa ila, dili na sila basta dili ako musulti. Pasalamat ko sa mga min nga ingon na nga anon sa Ginoo. Unta sa inyong simbahan, sa atong simbahan. Makitaan sad mo nga faithful para masaligan mo sa dimuhaton sa Ginoo. Sayunan ka. Dili basta-basta nga mahimo kang galamiton sa Ginoo. Sabi kay balubag ka mo sa mission giving. Number 1 ani mo practice ang pastor, ang mga Sunday school teacher. Muna practice na ni mga choir members. Kamong tanan, kitang tanan kay ato man ni trabaho nga musuportar sa mission. Sayo nan kag mingon na the harvest truly is plenteous but the laborers are few. Gamay ra gyud kayo magani. Ngano man? Nganong gamay ra kayo magani kay gamay ra may muhatag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug atong mga matinud-anon, muray muhatag bisan pa gani sa pagsuporta paghatag sa mission kato ra gyapon ang mga matinud-anon. That's why we need faithful in our church. Why? Because faithful can be trusted. Not only faithful can be trusted. Kini pong faithful. Yung sa Bible sa Matthew chapter 6:24 to 25, you cannot serve two masters. Dili kita makalagad sa duha ka galon. Kundi usaragi ka galon mao ang atong Ginoo. Mao na kining faithful, usaragi ka galon na iyang alagaron niya ni. That's why not only faithful can be trusted, but also faithful is loyal to God. Amen? Loyal man gini sa Ginoo. Di lang loyal sa Ginoo, sa iyang pastor. Loyal sa simbahan. O kay loyal man, willing ni mo dawat sa mga mensahe. Willing ni mo apply sa mga mensahe. Ako natingala lagi ko sa kang pastor Tukiro, grabe yun. Grabe ning tawana ba mahitong pag-support sa mission, believe ko grabe sabi. Ngayon na siya nga, pinabakabok missionary din ng tambong. 16 kabok ang mission lang, daga may mga ang nakatambong dito sa among missions conference, 16 kabok nga mga missionary gawas na to mga pastor. Nanay mga simbahan na organize na. Tanan gilista niya, nagwali usab siya dito sa Butuan. Dito siya missions conference na itigom sa mga pastors. Pila kabok mga missionary nga tambong to gipang lista niya tanan. Unya pagkatapos gipang suportahan niya tanan. Mo na yang gibuhat bisan asa siya. Muad to nga lugar kong pauliyon si iko ka grabe. Tingala ka asa man iko ang kwarta. Asa man iko ang kwarta. Gibless siya sa Ginoo. Amen. Gibless siya sa Ginoo. Mo na sikreto sa mission. Mao bitaw na di magimasayop ang Bible, it is more blessed to give than to receive. Bulahan, mas bulahan kining naghatag kaysa nagdawat. Asa man kaniya na? Give
and it shall be given. Kung gusto pa niyo padakon, para ba nagpugas ba? Kung magpugas ka. Kung magpugas ka, siyempre kung magpugas ka dagan, mo ani po kagdagan. Kung dako-dako imong hatag, dako-dako usab imong mani. Amo ba na, pastor? Depende lang na sa imong kasing-kasing. Siguro rasam nimo nga, siguro unsa nimo kung magsulat na ka, magsulat ka kung pila ang imong faith promise, siguro unsa nimo nga, Lord, insakto gini nga mahatag na ako ni kada bulan. Siyempre, ampuan nimo, mas gani kay gihatag na ni Pastor Richard. Karon daan na sa inyo. Karon pagpauli ampuan na nimo mga Lord, pila man lang akong ihatag sa imo, Lord. Kaya di biya na sayon. Mag-uli ka na sa imong tithes, di man na pwede, dili ka pwede maghatag sa mission mo pagkakauli sa imong tithes. Ang mahitabuan na, gitipan lang nimo ang Ginoo. Kaya wala pa magkakauli sa imong tithes. Ngunit pagkatapos, siyempre, pila imong labo, may labo piring, yan apa mo'y akanang gitawag nga first fruit. Unya, mag-commit mo sa inyong faith promise. Bisag pila. May, di man na pinugsanay o 50 ba mo kada bulan? 100 ba mo kada bulan? 1,000 ba mo kada bulan? 2,000 ba mo kada bulan? 5,000 ba mo kada bulan? 10,000 ba mo kada bulan? 20,000 ba mo kada bulan? Depende sa imo. Depende sa imo. Kung 20 ray mo, 10 pesos, depende sa imo. Depende sa imo kung pila imong i-commit, pila imong ihatag sa Ginoo. But I believe, only faithful. Kining faithful, dili niya siya lisod, nga buhaton, kaya nga naman matindaanon siya sa Ginoo. Muna, gi-require sa Ginoo ang mga faithful, especially sa nimbuhaton sa Ginoo. Because faithful can be trusted, because faithful is loyal to God. Amen? Not only faithful is loyal to God, but also faithful is obedient to God. Matino man nun, walay problema. Sabi nyo, kami mga pastors, kung may tungod sa giving, may tungod sa tithes, may tungod sa faith promise, wala na may problema diha. Tag mo, commit give me. Kami may una. Ako, di ko magsaba kung pila akong faith promise. Pero, butang na ako dito akong faith promise, butang na ako dito ang akong tithes na maginadaan o kanang uban pa nga mga saad na ako dito. Kung may mo, kumplituhon ginato. Kaya ato man ang trabaho, ato man ang responsibility sa atong simbahan. Tested naman na sa uban mga kasimbahanan kung wala pa mo ka-testing. Munang yun ako natingala ko sa among simbahan, tinuod yun. Natingala gigo. So, nahadlok-hadlok ko sa una na, siyempre ako ang pastor. Kung dili ni magkadimao, ako mo'y basolon. Pero tingala ko, gibless, gibless po. Kita na ako, mga members, nakapaprofessional sila mga anak, nakatrabaho na. Katong mga walay trabaho ng members, gitaghaan og trabaho. So, maayo pag nga trabaho, tingala ko ba? Katunay mga businessman o businesswoman, gibless po sa Ginoo. Kung makita ka mo, kanang bakery nga Rose Bake Shop. Makita mo Rose Bake Shop sa Cagayan, sa Butuan, sa Davao, sa Digos, na Cebu. Amo ng member. O nagtabang gina sila sa mission. Nagtabang na, bisag wala na sila, pero kapadala na sila sa among siman, pagtabang sa among nimbuhaton. Kaya pala mo, gibless sila si Ginoo. Grabe gin ang blessing. Natingala sab sila. Tingala gid sila kay sa nga tanan. Nga naman, gibless sila si Ginoo. Kaya nga naman, matinumanon, muhatag, musuportar sila sa nimbuhaton si Ginoo. Muna sikrito sa blessing. Sila ako sa matingala po. Grabe sab ni mga tawhana ba? Suportar sa mission. Dagan pag ginapandalanginan. Ano man, sa ilang bikiri, naa na sila Bible studies. May schedule sila Bible studies niya. Tawagon ko nila, Pastor, kisa may ibutang ni mo diri nga pastor, o kanasi kan si pastor, kinisikuan. Si pastor diha sa Butuan. Pangitaon na ako itong mga mission pa din, itong mga dagong simbahan. Kasi pastor di sila ba, pamutangan ako. Suportan, tagaan po nila kada bulan. Ayuban, makadawa ito, 3,000 kada bulan, tagaan po nila. Mag-love gift na ba? Naiban ay 5,000. Naiban 6,000 kada bulan.
Bible study lang. Maka-prospect pag sila. Napag-iuban Gmail. Kada bulan yang gihatag, ikuha. Naana na silang kasing-kasing nga mutabang sa nimbuhaton, mutabang sila sa mga workers sa Ginoo. It's a great blessing. Muna, gibless gid sila sa Ginoo. Niyara diri ang sikreto sa panalangin. Amen? Niya diri. Muna nga itong makita diri, kung ikaw matilanon, gamiton giga sa Ginoo. Faithful can be trusted. Faithful is loyal to God. Also, faithful is obedient to God. Matinumanon kayo. Kini pagka matinumanon, gikinahanglan gid ni sa matag Kristiyanon. Ingon pa sa Bible. Kini magong Bible, ingon pa sa usa ka preacher, ang Biblia kuno na 66 books. Bisan kunog 66 books na siya, pero usa ray buhaton nimo para mabuhat nimo ng 66 books. Unsa imong buhaton? Ubi lang ka. Ubi lang ka. Bisag 66 books tuod. 66 books, kung muubi lang ka, walay problema ng 66 books. Pero kung magdisubi ka, bisag usa lang sugo, 2 o 5 lang sugo, kung magdisubi ka, dako na ng problema. Pero bisan size kalibro, basta matinumanon lang sa Ginoo, wala na problema. I-bless ka pa sa Ginoo. Muna kinahanglan nga matinud-anon kita diya sa nimbuhaton sa Ginoo because faithful is obedient to God. Remember Abraham. Diba si Abraham? Grabe ka matinumanon si Abraham. Si Abraham na-establishar na siya ang lugar. Maayo na siya ang trabaho, yung negosyo dito. Pero sa panahon ng gitawag sa Ginoo, kung sa'yo makita nato sa Biblia, nigawa siya siyang country. Huwag hanay siya kayo asa, padulong siya, pero niubi lang yun sa Ginoo. Nilakaw siya, kauban siya ang asawa. Tinuod, nagsaan na Ginoo, ay bless siya. Tinuod, yun, matuman maginang saan si Ginoo. Uldo nga na yung pagsulay, nga niabot silang kinabuhi. Naamay mga pagsulay, gihapon nga niabot silang kinabuhi. Pero makita nato, nagpadayon ang Ginoo pag-bless siya. Pero grabe ka tinumanon si Abraham. One time nga nanay anak si Abraham, nga mao si Isaac. Tinigulang na gusto nga pagkaanak ka. Pero nang yun ang Ginoo, Abraham, dala imong anak sa Mount of Moriah o i-offer ang imong anak kanako. Si Abraham, wa siya nagbagulbol, wa siya daghan istorya, pagkabuntag sa iyo, nagmata siya, gidala na yung anak, kauban siya mga sirbat, o naadto sila sa Mount of Moriah, o gihalad niya si Isaac. Nang yun ang Ginoo, Abraham, igo na! Nakailan ako nimo. Nakailan na ang Ginoo sa iyang pagkamatinudanon. Nakailan ang Ginoo sa iyang faithful. Muna ang samay atong makita diya sa Biblia. Give bless Abraham. Gani si Abraham, he is rich in cattle and in silver. Makita nato ang blessing nga niabot siya kinabuhi. Nga naman, matinumanon siya. Importante sa ato mga Kristiyanon na kita magmatinumanon sino. Why? Because kining faithful. Mauni siya ang gikinahanglan sa Ginoo. Na yung mga churches, I do not know, dili sila faithful sa ilang pagsuportar sa mga missionaries. Natong unsa ba tong tuiga natoy global conference sa Cebu, di ba? Itong mga sa clearing house. Hatag sila sa mga churches nga nagmatinudanon sa paghatag. I did not expect nga naay mga churches, mga dagkong simbahan, wala sila kadawat. Kaya nga naman, siguro dili sila matinudanon sa pag-support sa mga missionaries. Pero siyempre, ang uban, wa pa man bago pamagin ang uban. Pero kinahanglan gyud nga mutaba mo suportar ta sa mga missionaries. Amen? Ato man ning trabaho. Ato ni responsibility. Can you imagine sa Romans chapter 1, verse 14 to 16? Unsay gisulti ni Apostle Paul, utangan ta. We are debtors, both to the Greeks. Di ba? Utangan tanganong utangan man ta. Nay mga tao nga niari sa ato aron nga sangyawan ta. Nya naluwas ta. Karon kita na sab ang mubayad. Kita na po ang muadto sa lugar, kita na po musangyaw para mga luwas sila. Munang utangan ta. Dako utang sa espirituhanon nga pagkaistorya sa gisulti ni Apostol Paul. Kay utang ba nato nga na yung tao nga adto nagsulti sa ato para maluwas ta. Kita na po mo ato, kita na po mo sulti. Utang nato sa mga Amerikano nga moari sila sa Pilipinas aron sangyawan ang mga Pilipino.
Kita na po Pilipino. Ingon pa sa mga missionaries. Ang mga Pilipino na karon mo gigamit sa foreign missions. Wala super gidungog no. Sa una mga puti, mga Amerikano, una na mga missionaries, mga puti, mga Amerikano, karon mga Pilipino na. Mga Pilipino na mo adto sa bisan asa nga lugar aron sa pagsangyaw sa pulong si Ginoo. Kay bulungan kayo, ingon na last days na gyud. Kaya ang Pilipino gipanggamit na nang naginot pagani ang Ginoo. Pero mga igsoon ko ato ning trabaho. Ani sa great blessing ingon pa sa mga missionaries. Pila ka tuig gikan karon basi ang Cambodia na pod. Kung magkaluya ang mga Pilipino, ang Cambodia na pod nga mga Christians, sila na po gamiton mo ato sa gawas aron sa pagwali. Dagan na kay karon nga mga pastor sa mga Cambodian. Dagan na kay mga pastor Cambodian nga mga missionaries na train sila sa mga Filipino pastors. Siya nang ka-Pilipino na. Kana sa Cambodia karon mga Pilipino na nagtudlo, nag-train sa ila karon para magamit sila sa nibuhaton sa Ginoo. So ako nagmahay. Siguro mga sobra mga napulo ka mga Cambodian nga mga missionaries, mga Filipino pastor nga naa sa Cambodia nagmission na mong gisuportahan. It's a great blessing nga daghan na mga Cambodian nga naluwas tungod sa pagsangyaw sa mga Filipino people o kanang atong ipangsuportan. Muna kinahanglan nga magmatudanon ta. Because faithful can be trusted, faithful is loyal to God, faithful is obedient to God. And number 4, because faithful, usa sa mga kinaya nga naa sa faithful, anong kana mo'y gamiton sa Ginoo? Ang faithful is not a murmurer. Amen? Dili bagulbulan ang mga faithful. Kini mga unfaithful nga mga Kristiyano mo ni sila mga bagulbulan. Sa among simbahan, na mga bagulbulan. Tuwa na po si pastor. Nagtukod na sa building. Tuwa na po si pastor. Gidugagan na po ang missionaries. Asa ka kuha sa kwarta? Unya, kay ni bang mga tao magbagulbol mo or ba hindi mo hatag? May buwan magini mo ning mga di mo hatag kay mo na sila yung mga bagulbulan. Kana kay mga bagulbol prospect na nga di na mo hatag. Siya na kagibagulbulan ko. Ano ko nung nagtukod ko nung balkoni sa higtan sa kanding. Andihan na ng panahon na mutanan ako sa listahan sa offering. Tanahon ta pagilingalan. Wala gyud yang ngalan. Wala gyud yang ngalan. Di ko magtanaw sa among listahan sa offering. Pero nana ganay magbagulbol, mag-ukab tanaw sa ratong listahan dire. Tanawon kringalan be. Bisan tights di gi mohatag. Tanawa lagi, tag-anan ko pagyod. Tag-anan ko pagyod. Isulti-sulti niya dito. Unsa man si pastor nga nagbuhat man. Ako gidan sa simbahan, ningko kay balo mo nga ako nang gitukod. Kay gusto kong magtiwas-tiwas ta, kay pirmi lang ta di ka tiwas, ani. So, tiwason na ito niya itong trabaho, ato pa nang pagwapo na pamakinaw man. Mana akong plano nga tiwason na ito ni. Kung di na ito butangan, tinuod, ang among simbahan, tungod, dako ban sa ubos, ang among kuranan, puno na ang among kuranan sa ubos, matag Domingo, morning service, ang tanang kuranan, ang among kuranan diya, puno na, inig service. Pero na pag-ibakante, kung ang pag-kuranan. Pero ako nang gi-prepare daan to. Ang balkoni. Kay baloko nga mapuno namin di madugay. Dito na mamali na po sa pika sa balkoni. Pero naagi mga istorya. Naagi mga istorya. Sakitanan po na ako. Sakitanan na nyo. Yampon na lang nato na si Ginoo. Maka-realize na siya nga sayop gigihapon siya. Kung siya ito makita sa Biblia, ini mga faithful, di sila murmurer. Kanundo mo sa spice, tin spice, nagipadala. Itong tin spice nga gipadala ni Moses. Di ba? Nag-spy dito nga napulo niya. Ang uban, nagbagulbol. Lisod kuno kayo, mga matay ta. Pero duha lang ka faithful nga itong makitaan nga. Dako pagtuo. Nga maangkon gid nila. Ang kanaan, makuha gid nila. Kini mga faithful, mga walay pagtuo man sa Ginoo. Kani mga dili faithful, mga walay pagtuo, sino mo na magbagulbol? Abi nyo kato na bagulbol? Siyempre, wala to sila sulod sila ng kanaan.
Katong tanan na bagulbol, gipamatay ito tanan sa Ginoo. Muna'y kuyaw sa mga murmurers. Amen? Huwag sila kasulod. Wala sila ka-experience sa blessing nga unta ma-experiensyahan nila dito sa land of Canaan tungod sa ilang pagkabagulbulan. Pero salamat na ay faithful. Nga mo pagani mo didipinsa ni Moses. Nga kanang lugar lagi hatag na sa ato. Ato na na. Ang mga faithful, dagko kayo pagtuo. Amen? Dagko kayo pagtuo. Yan ko sa among simbahan. Kining nga mga missionaries, kaya di man lang kayo pare ng among gisuportahan. Halos tanan diha sa Agusan Sur o sa Surigao Sur nga mabago nagsugod nga nagmission diha, amo na silang gipang suportahan. Gawas sa tungban nga naanadaan. Halos tanan-tanan nga nangabot diha, amo nang gipang suportahan. Siguro ang uban siguro nga dili makatumor matingalas na pa di ay makasupport di. Gawas sa foreign missionaries. Ang di gud makasupport. Ang Ginoo nato dato man. Kamu di lang gid mo iyon nga magdudua. Sige lang. Pagampo lang mo si Ginoo. Mahigani kay nana gihatag ni pastor sa amo Domingo pa. May hatag. Magwali mi o magwali ko. O katong naay pastor nga among ginmayt magwali Domingo. Nya pagkatapos may na kay makauna-una na mo daan pag uli pa lang daan inyo. O niya ambot og kano sa ang final nga magsulat mo pagka buntag pa pagkauban sa service. O nga na. Mabutang mo sa inyong saad. Pila ang inyong isaad o pila inyong ihatag monthly nga hatag o kada semana ba para sa mission. Para nga makatuman ta sa Great Commission. Kay kung ato lang lugar may atong support, wa pa ta katuman sa Great Commission. Kay ang Great Commission tibuok kalibutan. Sa book of Mark chapter 16 verse 15, go ye into all the world and preach the gospel. Matthew chapter 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Go ye therefore and teach all nations. Kung diha lang ka sa imong lugar, diha lang ka sa Mindanao, kutob lang ka sa Cebu, kutob lang ka sa Manila, o kutob lang ka diha sa lain, silingan nga mga nasod, wa pa ta katuman sa Great Commission. Kaya tibo, kalibutan, musuportar kita, aron kita magamit, di lamang sa atong lugar, kundi sa uban pagyud nga mga lugar. Aron ma-fulfill ang Great Commission sa atong church. That's why we need faithful. Na kinahanglan kita og mga faithful sa atong simbahan. Ako na kinahanglan kami faithful sa among simbahan. Kay kining faithful mao ni dali gyud magamit, mo ni dali mo surrender, mo ni dali mo suportar sa nimbuhaton sa Ginoo. Ako nagtuo nga nag-desire kamo nga mag-faithful. Kitang tanan gusto makita mag-faithful. Amen. Amen. Kay mao man ay gusto sino, kay balo ba kamo sa langit? Especially sa the judgment seat of Christ, only faithful will be recognized. Ang faithful na ma-recognize. Yun ang ginawa, well done, thou good and faithful servant. Wala na ingon dito nga, wala na sa ingon nga, pastor, wala sa ingon dito, choir. Faithful lang ingon niya. Well done, thou good and faithful servant. Ang mga faithful lang, yang recognize, ang faithful lang, yang pasidunggan, muna unsa nga katungdanan, unsa nga dimbuhaton, nga gipial, kanimo sa Ginoo, kailangan mag-faithful ka. Kay only faithful. Faithful naman i-recognize. Ang nakabinta lang sa faithful, kay bisag pobre ka, kung mag-faithful ka, apil ka. Kung madato man ka, o disable man ka, o maibol man ka, magwapo man ka, o magwapa ka, ang mga faithful, di lang na para sa mga gwapa lang. Di lang na para sa mga gwapo lang, o di lang na para sa mga kwartahan ang mga faithful. Bisag wa kay grado, bisag pangit ka, basta kay faithful ka, pwede ka ma-recognize sa langit, basta matindanon ka diya sa Ginoo. Yang faithful ay mga ginananan. Ang faithful man. Askang, kung ang faithful, ang pulos ng mga gwapo, kansi mo. Kung mga gwapa lang, kansi ang uban. Kung mga gwapa lang faithful, ang nakalami lang sa faithful, no? Faithfulness, kay
Bisag mubo ka, taas ka, pobre ka og dato, basta ka faithful ka, apil gi ka na. So mo na nakagwapo, mo na nya pwede sa tatanan mag-faithful. Dili ingon nga, "Agay di ka buhat ana mag-faithful." Sila ra gyud siguro, "Pwede ta. Nara sa inyo, nara sa ato." Muna kinahanglan gyud nga magmatildanon ta. Makita nato diri sa Biblia or sa pulo sino because faithful, kining faithful dili ni magmurmur. And then katapusan nga atong makita diri sa atong minsay, faithful cannot afford to quit. Faithful cannot afford to quit. Kanang mga faithful, na maabot magani sa una-una nga mo quit siya pero dili gyud siya mo quit. Siyempre na ay mga discouragement. Abi nyo, kini mag-commit ta. Na iban magdudwa, yatag baka na ako ni ron. Kuha nga man na akong kwarta. Na iban mga Kristo, hindi makauli silang tithes. Kaya unsaon man sab sayop mga pagkwinta sa tithes. Yung sa Bible, unahon maginato ang iya sa Ginoo. Ang salin naman atong kwitan, ang salin naman lang munang di nato makuha kumplito ang atong tithes. O niya maguna-una. Unahon gini mo na. Imong tithes, pila imong income, kuha na imong tithes. Imong faith promise. Imong unaamoy commitment sa first fruit, kuha ni mo daan. Imong love offering. Saban man siya, pero tidaghana kay giving. Sobra na pulo. Sa man nga giving ni. Tanan lagi, faith promise, tithes, first fruit, napagyud para sa building o napagyud para sa mga masakito, napagyud tidaghana kay sa tanang giving. Uyaw sab ni nga simbahan. Grabe nga giving. Pero mao man ang ilang naa sa ilang simbahan, mao man ang ilang pastor, pero gibless man gihapon sa Ginoo. Gibless man gihapon kayo. Kay ang sikreto sa blessing naa lagi sa hatag. Naa sa hatag. Labi na og makinaya mabatasan na gini mo na, di gid pwede nga pakiaso na sa Ginoo kay unsa na may mo hatag kung wala mo abot sa imo. Nya naa sa isaad sa Ginoo sa mga giver, especially sa giver sa misyon. Gisaad kana Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your needs. Kana nga bersikulo para lang na sa mga Kristiyanon nga faithful sa giving para sa mission. Kay para man na sa mission nga giving. Kana siya kung yung basa ng context na hisgot kana sa mga missionaries. Di ka pakuwangan sa Ginoo. Supplyan giga sa Ginoo. I-provide gina sa Ginoo kay nganuman need na nimo. Kung need nimo ihatag gina kay malubak ka mo nga ang kasagara ihatag sa Ginoo sa ato mga need na nato. Dili ka na mga wants. Kaya kung wants dagan man tay kagustuhan. Pero dili na tanan ihatag sa Ginoo. Nay panahon tungod sa imong pagka-faithful, makapagkamatayon, i-bless ka sa Ginoo, bisag once ihatag na sa Ginoo nimo. Di lang kay need ra. Kay malubak ka mo nga kung magmatiyon mo sa Ginoo, di lang kay need, pati once ihatag sa imo. Muna importante yun nga magmatiyon ka sa Ginoo. Mag-faithful ka sa Ginoo. Kay mauna ang requirement sa Ginoo sa iyang mga katawan nga magmatiyon ta. Siguro ugma maghatag-tag commitment sa atong faith promise. Ugma magwali ko og sulit nga giving. Nga makasabot ang tanan ug ato ning mabuhat para sa nibuhaton si Ginoo. Para sa kahimayaan si Ginoo. Pero kinahanglan nato ang mga faithful Christians. Kaya mga faithful Christians, mauni sila ang mupaluyo, mauni sila ang muunong gyud sa nibuhaton si Ginoo. Idugo atong ulo magamot amahan ng langit nun. Lord, this evening, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong kaayo, nagampo ako nga ikaw Ginoo